Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Tiniyak ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang patuloy na pag-alalay ng pamahalaan sa mga negosyo, partikular sa mga nasa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ginawa ng kalihim ang paniniguro matapos aprobahan kamakailan ng Regional Wage Board ang dagdag pasweldo sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Pascual, welcome sa kanila ang bagong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region, ngunit kasabay nito ay kinikilala rin ng ahensya ang hamong dala nito sa mga negosyo, lalo na iyong mga kabilang sa MSME. Aniya Secretary Pascual, mahalaga pa rin balansehin ang pangangailangan ng mga manggagawa at sustainabilidad ng mga enterprise, kaya naman committed ang pamahalaan na agapayan ang mga apektadong industriya sa transition period ng nasabing kautusan. Tiniyak din ng kalihim ang patuloy na pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry sa iba pang ahensya ng pamahalaan at private sectors para sa pag-monitor ng epekto ng nasabing wage hike sa mga negosyo. Maalala nitong Lunes ng ilathala ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR ang wage order na nagtatakda ng 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Halo-halo ang naging reaksyon ng mga manggagawa, mga negosyo at iba pa kaugnay sa nasabing kautusan. Samantala, nilinaw naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma na may ilang araw pa para iapila sa National Wages and Productivity Commission ang nasabing wage order bago ang implementasyon nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tinatarget ng Philippine Pharmaceutical Manufacturers Association o PPMA na mapalago pa ang share percentage ng local manufacturers sa pharmaceutical products na pinoprocure ng pamahalaan. Ayon kay PPMA President Higinio Porte Jr., target nilang makuha ang 50% o kalahati sa kabuuang government procurement ng pharmaceutical products pagsapit ng 2030. Optimistiko silang makakamit ang nasabing layon mula sa mga inaasahang inisyatibang ilulunsad ng Department of Health o DOH para sa mas mataas na partisipasyon ng local pharma manufacturers sa government procurement. Partikular na tinukoy nito ang dagdag na budget ng DOH para sa pagbili ng mga gamot kung saan kabilang ang planong pag-procure na rin ng outpatient medicines sa susunod na taon. Sa ngayon kasi nasa 6% lamang anya ang pinoprocure ng DOH sa kabuang pharmaceutical market na covered lamang ng inpatient medicines. Di pa kasama riyan ang hamong dala buhat sa mas murang bentahan ng mga imported na gamot kaysa sa mga locally manufactured medicine. Samantala, nakadadagdag kumpiyansa rin kay Porte ang government initiative para sa pagsentralisa ng medicine procurement at pagsiguro sa kalidad ng mga imported na gamot, bagay na anyay magpapaganda sa posisyon ng local manufacturers pagdating sa kompetisyon, gayon din sa kontribusyon sa layong pagpapabuti ng healthcare access sa bansa. Noong nakaraang taon, naabot lamang sa 5% ang ambag ng local pharma manufacturers mula sa kabuang 270 billion pesos na pharmaceutical market value. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng low-cost airline company na Cebu Pacific ang pagbili sa lampas 150 eroplano, ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng Philippine Aviation. Sa inilabas na disclosure ng Gokong Wei-led airline company, sinabi nitong naselyuhan na ang Memorandum of Understanding kasama ang Airbus para sa pagbili ng 152 aircraft na may kabuuang halaga na $24 billion o 1.4 trillion pesos.
50 sa mga ito ay magmumula sa A320neo model habang ang 102 naman ay manggagaling sa A321neo. Inaasahan na makukumpleto ang purchase agreement sa ikatlong quarter ngayong taon. Ayon sa Cebu Pacific, ang order ay para sa maximum flexibility ng kumpanya sa market conditions. Isa rin nila itong significant milestone sa local airline industry at patunay sa commitment ng kumpanya na masuportahan ang paglago ng bansa. Kasabay nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing deal na anyay magandang senyales para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa courtesy call ng Cebu Pacific official sa Malacanang, ibinida ng mga ito kay Pangulong Marcos na ang nasabing deal ay bunga ng kumpiyansa ng kumpanya sa direksyong tinatahak ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Masensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.